Problema nyo din ba ang mga daga sa loob ng inyong bahay? Ang mga daga ay maaring magdala ng mga sakit, kaya hanggat maari ay ayaw na ayaw natin pamugaran nila ang ating tahanan. Madalas silang nasa kwarto at mas lalo sa kusina kung saan sila madalas naghahanap ng makakain. Makatutulong ang mag-alaga ng pusa upang itaboy ang daga, pero sa mga walang pusa o ayaw mag-alaga nito ay mayroon akong alam. Mas ligtas at mas makakatipid tayo rito kumpara sa mahal na pest controllers na mabibili ngunit delikado naman sa ating kalusugan. Kaya tara, pag-usapan natin ang 10 halaman na pwedeng gamitin pantaboy sa daga at kung paano ito gamitin ng tama. Number 10, lemon eucalyptus. Malakas at matapang ang amoy ng dahon nito na nakakairita sa pang-amoy ng daga kaya iniiwasan nila ang lugar. Para gamitin, pwedeng itanim sa paso at ilagay malapit sa bintana, entry points, o sa sulok ng kusina at pantry. Kung walang tanim, pwede ring gumamit ng tuyong eucalyptus leaves, ilagay sa maliit na supot o lalagyan at isingit sa mga sulok o drawer. Ang patuloy na amoy nito ay pangmatagalang pang-iwas sa daga at ligtas pa rin sa tao. Number 9, marigold. Maraming hindi alam, pero ang marigold ay hindi lang pang-garden pests. Ayaw din ng daga sa amoy at bulaklak nito. Pwedeng itanim sa paso at ilagay sa bintana, gilid ng bahay o kahit sa kusina kung may sikat ng araw. Ang bulaklak at natural scent nito ay nakakairita sa daga, kaya mas iniiwasan nila ang lugar. Bonus pa, nakakatulong ito sa pang-alis ng insekto, kaya doble ang benepisyo sa bahay. Number 8, sibuyas. Ang sibuyas ay may matapang na aroma na ayaw ng mga daga. Ang sariwa o tuyong balat ng sibuyas ay pwedeng ilagay sa sulok ng kusina o malapit sa mga lungga ng daga. Ang natural na amoy nito ay nakakairita sa ilong ng daga, kaya iniiwasan nila ang lugar. Hindi kailangan tanim o paso, diretso sa lalagyan lang. Palitan kapag napapalambot o nawawala ang amoy para patuloy ang epekto. Number 7, bawang. Alam nyo ba na ang simpleng bawang na ginagamit natin sa pagluluto ay pwede ring pantaboy ng daga? Hindi sila makatiis sa matapang nitong amoy. Para gamitin sa bahay, pwedeng durugin ang sariwang bawang at ilagay sa maliit na lalagyan malapit sa entry points ng daga, sa ilalim ng lababo o sa gilid ng pantry. Kung ayaw mo ng sariwa, pwede rin ang tuyong bawang. Palitan lang kada ilang araw para manatiling malakas ang amoy. Bukod sa pantaboy ng daga, ligtas pa rin ito sa tao at pangluto. Number 6, lavender. Bagamat may mabangong amoy at nakaka-relax para sa tao, ang lavender ay masyadong malakas para sa pang-amoy ng daga. Mas mainam gamitin ang tuyong bulaklak o dahon nito kaysa sariwa. Ilagay ito sa maliit na supot at isingit sa cabinet, drawer o sulok ng kwarto. Bukod sa pantaboy ng daga, nakakatulong din ang lavender sa pagbabawas ng insekto at hindi ito nakakairita sa tao. Number 5, rosemary. Ang rosemary ay may tuyo at matapang na amoy na hindi gusto ng daga, lalo na kung paulit-ulit nila itong naaamoy. Mas epektibo ito sa mga lugar na pinapasukan ng daga tulad ng pintuan, bintana at likod ng appliances. Maaari itong itanim sa paso o kaya ay patuyuin ang dahon at ilagay sa mga sulok ng bahay. Ang rosemary ay hindi agad nagpapalayas, pero kapag tuloy-tuloy ang paggamit, unti-unting iniiwasan ng daga ang lugar. Number 4, basil plant. Ang halamang ito ay karaniwang ginagamit sa kusina, ngunit hindi alam ng marami na ayaw din ito ng daga. Ang natural na amoy nito ay nakakairita sa ilong ng daga,
kapag palaging naaamoy. Pinakamainam itong itanim sa maliit na paso at ilagay malapit sa kusina o bintana. Kung walang tanim, maaaring durugin ang sariwang dahon at ilagay sa sulok o entry points. Bukod sa pantaboy, may dagdag pakinabang pa ito dahil maaari ring gamitin sa pagluluto. Number 3, Laurel o Bay Leaf. Ang laurel ay simple pero praktikal. Ayaw ng daga ang amoy ng tuyong dahon nito, kaya madalas itong ginagamit sa imbakan. Patuyuin ang dahon at ilagay diretso sa bigasan, drawer o loob ng kabinet. Hindi kailangan ng paso o lupa. Palitan ang pinatuyong dahon kada 2 hanggang 3 linggo para manatiling may amoy. Number 2, tanglad o lemongrass. Ang tanglad ay mas praktikal gamitin bilang spray. Kapag pinakuluan, lumalabas ang natural oils nito na ayaw ng daga. Pakuluan ang tinadtad na tanglad sa tubig ng mga 10 hanggang 15 minuto, palamigin, salain at ilagay sa spray bottle. I-spray ito sa ilalim ng lababo, likod ng ref, paligid ng pintuan at iba pang entry points. Para manatiling epektibo, ulitin ang pag-spray 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At syempre ang number 1 sa ating listahan, ang mint o yerba buena. Ang mint o yerba buena ang isa sa pinaka-epektibong halamang pantaboy ng daga. Mataas ang natural oils nito na sobrang sensitibo sa pang-amoy ng daga. Para gamitin, pwedeng durugin ang sariwang dahon at ilagay sa maliit na lalagyan malapit sa dinadaanan nila tulad ng ilalim ng lababo o likod ng ref. Pwede rin patuyuin ang dahon at ilagay sa kabinet o bigasan. Mas maraming mint sa isang lugar. Mas nagiging epektibo ito bilang pang-iwas. Ang mga halamang ito ay pang-iwas at pantaboy lamang, hindi pampatay. Kung may bukas na pagkain, maduming sulok o butas sa pader, babalik at babalik pa rin ang daga. Mas magiging epektibo ang mga halamang ito kung sasabayan ng paglilinis at pagsasara ng mga posibleng pasukan. Kung naghahanap ka ng mas ligtas at natural na paraan para mabawasan ang daga sa bahay, subukan ang mga halamang ito at obserbahan ang epekto. Kung may natutunan ka sa video na ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.